Hindi siguro alam to ng mga kabataan ngayon, pero nung kami nung araw, dahil wala kami mga gadgets, ito yung pinagkakaabalahan namin, yung paggawa ng slam book. Yung slam book, talagang panalong-panalo yan kasi dito namin sinusulat yung mga questions namin na gusto naming malaman about our crushes. Kinakasabot pa nga namin yung mga friends namin na pakisagutan naman to doon kay ganito, kay ganon, para naman yung mga secrets niya malalaman namin. Usually mga personal questions lang, like for example, yung kanyang birthday, address niya, yung kanyang mga favorites, like yung favorite color niya, favorite food, movie, at kung ano-ano pa na gusto nating malaman tungkol dun sa crush natin na yun. At kung masipag-sipag nga lang yung gumawa, talagang mas marami pa talaga siyang questions na ilalagay kagaya ng hangout at kung ano-ano pa. At ang pinaka-highlight ng slam book na ito ay yung mga personal questions. Sa totoo lang, para na talaga tayong stalker dito kasi kapag sumagot na yung crush natin, pinag-aagawan pa nating basahin ng tropa kung ano ba talaga ang mga isinagot niya dun sa slam book na pinasagutan natin sa kanya. And usually, dumediretso na tayo dun sa mga personal questions para malaman natin kaagad kung sino ba talaga yung crush niya. Actually, dito nga natin nalaman yung what is love? Love is a rosary that full of mystery. Tapos yung motto, laging time is gold. Ang usual questions kasi dito sa mga personal questions na something personal section ng slam book ay yung what is love? Who is your crush? Define crush? First date, first kiss? What is your ideal date? Who is your ideal person? Yan, puro mga ganon. At yun naman yung kilig na kilig yung mga babae kapag nababasa nila yung mga profile or yung mga sagot ng mga crush nila. At syempre, yung pinaka-last section ng slam book ay yung dedication. Dito naman niya ilalagay nung sumagot kung ano naman yung dedication niya dun sa may-ari ng slam book. And normally, yung slam book ay pinasasagutan natin sa mga classmates natin at mga kaibigan kapag magtatapos na yung klase tapos collection na natin. Isa lamang ito sa mga patunay na napaka-creative talaga ng mga kabataan ng araw. Lagi na lang tayong merong paraan kung paano natin mapapasaya yung mga sarili natin kahit na medyo limitado ang mga resources. Kasi wala naman tayong gadget noon, wala rin naman tayong ibang mga electronic products. Bihira rin yung merong TV, bihira rin yung merong game and watch. So yung mga kabataan na lang din talaga ang gumagawa ng paraan kung paano nila may improve ang kanilang social relationship, kanilang mga kaibigan. So maswerte man yung mga kabataan ngayon na saganang-sagana sa mga makabagong teknolohiya, hindi pa rin talaga maikukumpara yung kasimplihan at sincerity ng mga kabataan ng araw.